Nagtatakang tumingin si Hailey kay Kaiden. Hindi pa sila natulog noon, kaya tiyak na hindi sa kanya ang sanggol. Sabi ni Hailey, anong pinagsasabi mo? Kung hindi ako magpapalaglag, paano kita mapapangasawa? Noong nakaraan, sinabi ni Kaiden kay Hailey na hindi niya alintana ang katotohanan na siya ay buntis. Gayunpaman, ang kanyang lolo ay may makalumang pag-isip. Iginiit niya na kailangan munang magpalaglag ni Hailey bago niya ito pakasalan. Matagal nang nag-isip si Kaiden kung ano ang sasabihin. I'm sorry, Hailey, nagsinungaling ako sa'yo. Nagsinungaling ka sa akin. Ano ang pinagsisinungalingan mo sa akin? Ilang saglit na natigilan si Hailey sa gulat. Napakamot ng ulo si Kaiden at parang sobrang guilty at nahihiya. Sa totoo lang, hindi alam ng lolo ko na buntis ka, hindi rin niya alam na may asawa ka na. Hindi ko pa nasasabi sa kanila ang tungkol dito. Tungkol sa sinabi ko sa'yo, tungkol sa pagpapalaglag bago tayo makapagpakasal. Ginawa ko rin yon. Medyo nataranta si Hailey. Bakit mo ginawa yon? Sabi ni Kaiden, actually, gusto kong gawing dahilan ang lolo ko para ipalaglag mo ang baby ni Jordan. Hindi naman ako ganoon ka magnanimos at talagang nagsiselos ako. Mahal kita. Hindi ko kakayanin na may dinadala kang anak ng ibang lalaki. Pero ayokong isipin mo na ako ay isang maliit na tao, kaya. Nahuli si Hailey sa pagitan ng pagtawa at pagluha. Hawak-hawak ang kamay ni Kaiden, sinabi ni Hailey, Kaiden, hindi ka petty. Napaka mapagmahal mo. Normal para sa bawat lalaki na magkaroon ng ganoong pag-isip. Dapat sinabi mo sa akin ng diretsyo. Walang lalaking maghahangad ng anak ng iba, at kahit diretsong sabihin ni Kaiden kay Hailey, hindi rin siya masisisi ni Hailey. Biglang nabalisa na sinabi ni Kaiden, Hailey, nabasa ko ang iyong ulat sa kalusugan at tinanong ko ang doktor tungkol dito. Sinabi niya na kung magpa-abort ka sa pagkakataong ito, baka hindi ka na muling magbuntis. Alam mo kung gaano kahalaga para sa ating pamilya na magpatuloy sa bloodline. Kapag nawalan ka na ng kakayahang magbuntis, tiyak na itataboy ka ni lolo sa pamilya. Pagdating ng panahon, hindi kita mapoprotektahan kahit gusto ko. Si Kaiden ang baog, pero ginawa niyang parang si Hailey ang nagdurusa dito. Nalaman niya ang tungkol sa mga panganib ng aborsyon at pagkakuha. Gayunpaman, ang ilang mga kababaihan ay hindi maaapektuhan ang kanilang pagkamayabong kahit na pagkatapos ng ilang pagkakuha. Gayunpaman, ang ilang mga kababaihan ay kabaligtaran. Minsan, talagang pinaglalaruan ng tadhana ang mga tao. Sinabi ba yan ng doktor ko? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Nag-aalalang tanong ni Hailey. Nakahanda na si Kaiden na suhulan ang doktor. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kitang dalhin sa New York para sa isa pang check-up. Ang mga doktor doon ay mas may karanasan at may otoridad. Maririnig mo kung ano ang sasabihin niya. Honey, ayoko talagang nahihirapan ka, pero kahit anong mangyari, buhay ang pinag-uusapan. Ang pagpapalaglag ay katulad ng pagpatay. Paano tayo magiging malupit? Si Kaiden ay puno ng matuwid na galit at walang sinuman ang makapagsasabi na siya ay nagpumilit na patayin ang sanggol sa kanyang sinapupunan kahapon lamang. Siyempre, ayaw magpalaglag ni Hailey. Ang mga kababaihan ay ipinanganak na may ganitong kalamangan. Hindi alintana kung ang sanggol ay naging ama ni Jordan o Kaiden, tiyak na magiging anak niya ito. Sabi ni Hailey, siyempre, ayaw kong magpalaglag pero natatakot ako na niya. Umiling si Kaiden at emosyonal na sinabi, naisip ko na ito at naisip ko na ito ng hypothetically. Kung hindi kita nakilala ngayon pero pagkatapos mong magkaanak, hindi ba ako na-in-love sa'yo? Hindi ko ba gustong pakasalan ka dahil lang sa may anak ka? Ang sagot ay hindi, papakasalan kita. So, what's the big deal in let you give birth to the baby? Mamahalin at poprotektahan ko pa rin siya at palalakihin siya hanggang sa pagtanda. Labis na naantig si Hailey. At least, alam niya na kung si Jordan, hinding-hindi niya masasabi ang mga ganoong bagay. Pero ang pamilya mo Sinabi ni Kaiden, ang aking lolo ay isang matigas na tao, kaya kailangan nating magsinungaling sa kanya na ang sanggol ay sa amin. Hindi rin natin hahayaang malaman ng ating mga kamag-anak ang katotohanan. Kung hindi, sisipain ka nila at ang bata sa pamilya. Napaluha si Hailey. Paano magkakaroon ng ganitong mabuting tao sa mundong ito? Sa katunayan, ginawa ito ni Kaiden upang pagtakpan ang katotohanan na siya ay magiging baog. Gayunpaman, naisip ng kawawang Hailey na si Kaiden ay hindi nag-isip para sa kanya. Napakabait mo.
Ikaw ang pinakamagandang lalaki na nakilala ko sa mundong ito. Napaluha, tumalon si Hailey sa mga bisig ni Kaiden. Hinaplos ni Kaiden ang buhok niya na may nakakatakot na ngiti sa labi. Makalipas ang 2 oras, lumabas si Hailey sa ospital at tinawagan si Jordan. Si Jordan ay gumagawa ng mga push-up bilang isang pag-ehersisyo sa kanyang silid sa hotel. Nang marinig niya ang pagtunog ng telepono ay tumayo siya. Hailey Canden. Medyo nagulat si Jordan dahil na-block siya ni Hailey sa Instagram at kung saan-saan pa. Kaya naman naisip niyang hindi na siya tatawagan nito. Hello. Sinagot ni Jordan ang telepono. Tanong ni Hailey sa mainit na tono, ayos ka lang ba? Narinig niyang binanggit ni Kaiden na sinaktan ni Jordan ang maraming kumpanya noon at lahat sila ay naghihintay ng pagkakataong maghiganti. Kaya naman, naitanong niya yon sa kanya dahil sa pag-aalala. Gayunpaman, si Hailey ay ganap na nalinlang ni Kaiden na lubos niyang minamahal ngayon. Kaya naman, simboliko lamang ang pagmamalasakit niya kay Jordan. Okay lang ako, walang pakialam na sabi ni Jordan. Napakaprangka ni Hailey. Pinag-isipan ko ito sandali at nagpa siya na huwag magpalaglag. Tuwang-tuwa si Jordan dahil hindi na niya kailangang mag-ayos na may magbabantay sa mga nangyayari sa ospital. Sinabi ni Jordan, salamat, hindi kita maalagaan sa panahon ng iyong pagbubuntis, ngunit bibigyan kita ng $1,500 sa isang buwan, isaalang-alang ito bilang pera para sa isang yaya. Kung tutuusin, kay Jordan ang sanggol at wala siyang magawa. Sabi ni Hailey, hindi mo na kailangan. Mayroon akong sapat na pera. Itago mo na lang sa sarili mo. Alam niyang wala ng pangalan si Jordan ngayon. Alam din ni Jordan na ang Camdens ay isang first-tier na pamilya ngayon at hindi kulang sa $1,500 na iyon. Alam kong hindi mo kailangan ang pera, ngunit kailangan kong ibigay ito sa iyo. Ibagay mo sa sarili mo. Hindi nakipagtalo si Hailey tungkol sa bagay na ito. Tinatawagan kita para sabihin sa iyo na aalagaan ko ang sanggol. Nagmamadaling sinabi ni Jordan, hindi, kailangan kong palakihin ang bata. Mahihirapan kang magpakasal sa isang prestihiyosong pamilya na may anak. Sabi ni Hailey, ikaw ang magpapalaki sa bata. Paano mo gagawin yon? Ni hindi mo kayang bumili ng bahay. Paano mo babayaran ang kanyang pag-aaral? Maaari mo akong kausapin tungkol sa kustodya kapag kaya mo nang bumili ng disenteng bahay. Pagkasabi nun ay binaba na ni Hailey ang tawag. Ngumiti nang walang pakialam si Jordan. Para sa kanya, ang pagbili ng bahay ay parang pagbili ng pagkain para sa mga ordinaryong tao. Wala siyang pakialam kung talagang makikipag-agawan si Hailey sa kanya para sa kustodya. Ang dahilan, kapag naipanganak na ang anak ni Hailey at napatunayang laman at dugo niya, wala na ring karapatan si Jordan na palakihin o turuan ang bata. Magpapadala ang stiles ng isang tao upang kunin ang bata at pagkatapos ay ilagay siya sa lahat ng uri ng pagsasanay. Pagdating ng panahon, hindi na sila mapipigilan ni Hailey. Nakapaghiganti na siya kina Tyler at Kaiden. Sumunod, may isa pang taong dapat ipaghiganti ni Jordan, si Rachel. Walang ginawang masama si Rachel kay Jordan, at hanggang ngayon ay hindi pa rin binablock ni Rachel ang number niya. Inakala niyang nakangiti pa rin si Rachel sa kanya, kahit magkasalubong sila sa kalsada. Sa nakalipas na 3 taon, hindi niya kinukutya si Jordan sa pagiging live-in-in-law tulad ng ginawa ng iba. Gayunpaman, nais pa rin ni Jordan na maghiganti sa kanya. Kung hindi dahil kay Rachel Quinn, baka hindi magiging ganito si Hailey ngayon. Naalala pa ni Jordan ang dalisay, kaibig-ibig, mahiyain, at simpleng dalagang si Hailey noon 3 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos pakasalan si Jordan, magkukunwaring hindi niya nakikita ang ibang mga college boys sa school kapag lumapit sila sa kanya para batiin siya sa campus. Sinasadya din niyang lumayo sa opposite sex. Sa oras na iyon, si Hailey ay isang perpektong babae. Gayunpaman, ang mga halaga at pananaw ni Hailey ay nagbago ng husto matapos mapanood ni Rachel ang panloloko sa kanyang asawa sa unang pagkakataon pagkatapos niyang ikasal. Napagtanto nito na maaari pa rin niyang ipagpatuloy ang pakikipag-date sa ibang mga lalaki pagkatapos magpakasal. Talagang makabuluhan ang impluensya ni Rachel kay Hailey. Sa partikular, si Rachel ay gumaganap bilang tagapayo ni Hailey sa kanyang relasyon kay Jordan. Paulit-ulit niyang inudyukan si Hailey na magsinungaling kay Jordan at hinimok pa niya si Hailey na magkaroon ng side guys. Masasabing kung hindi lang nalaman ni Hailey na kasama ko si Rachel, hinding-hindi maglalakas loob si Hailey na matulog kay Tyler.
Kung hindi nag-suggest si Rachel na magkaroon ng side guy si Hailey, hindi sana nakipagrelasyon si Hailey kay Kayden. Ang salarin sa likod ng lahat ay ang asong iyon, Rachel. Sa katunayan, ang lahat ay higit pa o mas kaunti ang dapat sisihin para sa kanilang sariling mga suliranin. Kahit na ang mga nasa hustong gulang ay hindi dapat gumawa ng responsibilidad sa iba. Gayunpaman, nais ni Jordan na ilantad ang tunay na kulay ni Rachel. Ilang beses nang kumain si Jordan kasama ang asawa ni Rachel na si Corey. Si Corey ay isang palakaibigan at tapat na tao. Siya ay isang masipag na manggagawa na ginugol ang halos lahat ng kanyang oras upang kumita ng mas maraming pera. Siya ay lubos na walang kaalam-alam tungkol sa pagtataksil ni Rachel. Unfair iyon kay Corey. Ang mga babaeng hindi tapat sa kanilang mga asawa ay dapat na makamit ang parusang nararapat sa kanila at hindi makatakas tulad ni Rachel. Natanggap na ni Hailey ang nararapat niyang parusa. Wala na siyang karapatan sa isang bahagi ng bilyon-bilyong dolyar na halaga ng mga asset ng Stiles, at ang proyekto ng Hailey Residences ay malapit nang masira rin. Ngayon, ang matalik niyang kaibigan, si Rachel Kin na. Ang paghihiganti kay Rachel ay talagang napakasimple. Ang kailangan lang gawin ni Jordan ay ipaalam sa asawa kung anong klaseng babae siya. Kaya, na-unlock ni Jordan ang kanyang cellphone at nag-log in sa Instagram. Sa pagkakataong ito, gusto niyang makakuha ng magandang kaibigan para akitin si Rachel. Alam niyang madaming young hunks ang nakasama ni Rachel, kaya naisip niyang baka nalate siya sa mga ito, at siguradong kikiligin siya na makipag-date sa ibang tipo ng lalaki. Pagkatapos mag-login, tiningnan ni Jordan ang mga Instagram stories ng kanyang mga kaibigan. Bigla nitong nadiskubre na nasa New York ang background ng isang larawang pinost ng isa niyang kaibigan. Nasa New York si Mike Bray. Nakilala ni Jordan si Mike Bray noong nagsasanay siya kasama niya at ng mga bituin sa NIE. Si Mike ay matangkad at matipuno. Siya ay isang daga sa Yewin, masyadong, at ang kanyang abis ay magpapalalaway sa mga babae. Higit sa lahat, kahawig niya ang sikat na Amerikanong aktor na si Leonardo DiCaprio, na gumanap bilang male lead sa Titanic. Kamukhang-kamukha ni Mike si Leonardo DiCaprio noong kabataan niya, lalo na kapag nakangiti siya. Kaya naman, madali niyang ligawan ang mga babae kahit saan man siya magpunta. Isa rin siyang playboy mula sa isang mayamang pamilya, na ang ama ay namuhunan sa isang sikat na palabas sa RIE. Isang kilalang tao sa mundo ang sumali rin sa palabas para sa isang episode, lahat para sa kapakanan ng kanyang ama. Kaya naman, agad siyang pinadalhan ni Jordan ng direktang mensahe at hiningi ang kanyang mobile number. Pagkatapos ay tinawag niya ito. "Hey Mike, nasa New York ka? Maaari ka bang pumunta sa Orlando at humingi ng pabor sa akin?" "Oh my God, Jordan, nasa Orlando ka? Pagpalain ka ng Diyos sa pagbabalik mong buhay mula sa digmaan. I was just planning to go to Orlando next. Nabalitaan ko na mas maraming magagandang babae sa Orlando kaysa sa New York. Hintayin mo ako, malapit na ako. Magpapabook ako ng flight papuntang Orlando ngayon din." Makalipas ang 4 na oras. Gumawa si Jordan ng isang tasa ng itim na tsaa sa isang disposable paper cup sa silid ng Express Hotel at pinasaya niya ang kanyang kaibigan sa loob ng maraming taon. Ang mayamang son, si Mike, ay palaging mananatili sa The Peninsula Hotel tuwing bibisita siya sa New York. Gayunpaman, hindi niya inisip ang karumihan ng Express Hotel room ng Jordan, na nagkakahalaga ng mas mababa sa $50 bawat gabi. Alam niya ang kalagayang pinansyal ng pamilya ni Jordan. Nagkaroon siya ng pagkakataong magsanay kasama ang mga superstar tulad nina LeBron James, Carmelo Anthony, at Dwayne Wade na hindi kailanman magkakaroon ng mga bata ng ordinaryong pamilya. Sabi ni Mike, talagang maginhawang makarating dito sakay ng eroplano. Tinitigan ni Jordan ang gwapong mukha ni Mike, nakahawig ni Leonardo DiCaprio, at sinabing, "Mike, hiniling ko sa iyo na pumunta dito sa pagkakataong ito para sa 2 dahilan, para maabutan ka at humingi ng pabor sa iyo." Kinuha ni Mike ang disposable paper cup at humigop ng murang black tea. "Anya, sabihin mo lang, pare, patay na si Kobe. Handa akong gawin ang lahat ngayon." Emosyonal na napabuntong hininga si Jordan. Sa pagiging masugid na tagahanga ng basketball, natural silang tagahanga ng superstar na basketball player na si Kobe Bryant. Sa kasamaang palad, wala sa kanila ang nagkaroon ng pagkakataong magsanay kasama si Kobe. Noong tag-araw ng 04, nagawa nilang pumunta sa basketball Yelin, kung saan nagsanay si Kobe at nakilala si Kobe sa laman, salamat sa mga koneksyon ng kanilang pamilya.
Gayunpaman, walang pakialam si Kobe kung gaano kahanga-hanga ang mga pamilya nina Jordan at Mike. Tinignan ni Kobe ang dalawang batang brats, na parehong wala pang 1.7 metro ang taas noong panahong iyon, at sinabing, bibigyan kita ng 5 minuto. Maaari mong gamitin ang anumang paraan na gusto mo. Kung mapipigilan mo ako sa pag-score ng goal sa loob ng 5 minuto, hahayaan kitang magsanay kasama ko. Si Mike ay likas na mahina, ngunit si Jordan ay lumaki na nagsasanay ng martial arts, at sa gayon ay pisikal na fit at malakas. Gayunpaman, sa 5 minutong iyon, ang dalawa sa kanila ay natalo ng husto kay Kobe at sa huli ay pinalaya sila sa labas ng ilin. Napaiyak na lang si Mike pagkalabas niya ng event, at sinabi pa niyang tatawagan niya ang kanyang ama, at hilingin na magpadala siya ng bubugbog kay Kobe. Alam ni Jordan noong panahong iyon na ang koponan ng Lakers, na kinabibilangan ni Kobe, ay hindi pa nagagawang nakapasok sa Final Four, ngunit nabigo silang masungkit ang titulo ng kampiyon. Ang matagal ng kakampi ni Kobe na si O'Neal, na siya ring pinakadominanteng manlalaro, ay ipinagpalit sa Miami Heat habang si Kobe ay humarap sa pambobomba ng media. Iyon ang tagal ng panahon na siya ang pinakamainit ang ulo. Gayunpaman, sina Jordan at Mike ay nagkataong nakilala siya sa oras na iyon. Sabi ni Jordan, "Nami-miss ko talagang makipaglaro sa iyo noong panahong iyon. Buddy, ang pabor na hinihingi ko sa iyo sa pagkakataong ito ay magiging kapanapanabik at kasing tindi ng larong basketball." Nagtatakang tanong ni Mike, talaga? Ano ito? Sumagot si Jordan, nangaakit ng asawa ng iba. Wow! Nagulat na bulalas ni Mike at sinabing may nerbiyos na ekspresyon, "This is really very exciting." Sabi ni Jordan, may mas exciting pa. Mahuhuli kayong dalawa ng asawa niya sa kama. Huwag magbiro ng ganyang biro. Natakot si Mike. Malapit na tayong magkaibigan sa loob ng mahigit 10 taon, huwag mo akong saktan. Halatang takot na takot si Mike. Natatakot siyang barilin siya ng asawa ng manloloko. Kahit hindi siya gumamit ng baril, baka tamaan niya ng baseball bat si Mike na masakit din. Sabi ni Jordan, "Mike, hindi mo kailangang matakot. Napakabait ng asawa ng babaeng yon. Kung talagang naabutan niya kayong dalawa sa kama, maluha-luha siya. Hindi siya makikipag-physical sa'yo." Nang marinig ito, sa wakas ay nakahinga si Mike at nagtanong, "Anong awayan ang mayroon sa pagitan mo at ng lalaking iyon? Bakit ganyan ang pakikitungo mo sa kanya?" Pakiramdam ni Mike ay napakalupit nito sa lalaking iyon. Umiling si Jordan at sinabing, "Kabaligtaran. Ang lalaking iyon ay isang mahusay na tao at tinatrato ko siya bilang isang kaibigan. Ginagawa ko ito para tulungan siya para makita niya ng malinaw ang tunay na kulay ng asawa niya." Medyo naguluhan si Mike sa iniisip ni Jordan at sinabing, "Medyo natatakot akong maging kaibigan mo ngayon." Alam ni Jordan na ang paghiling sa isang tao na gawing cuckold ang ibang tao ay isang uri ng pinsala sa taong iyon. Gayunpaman, hindi mabilang na beses na niloko ni Rachel ang kanyang asawa at alam pa niya kung paano ito itatago ng mabuti. Walang paraan ang isang matapat na lalaki tulad ng kanyang asawa ay maaaring matuklasan ang kanyang mga gawain. Hindi talaga matiis ni Jordan na panoorin si Corey na patuloy na niloloko sa kanya. Noong gabing iyon, hindi nag-check-in sa isang 5-star hotel ang mayamang pangalawang henerasyong tagapagmana, si Mike, at sa halip ay nanatili sa Express Hotel. Nag-check-in sila sa isa pang standard room, bumili ng 12 lata ng beer, at nagsimulang gunitain ang nakaraan noong sila ay mga teenager. Nagkwentuhan din sila tungkol sa kanilang buhay nitong mga nakaraang taon. Maaliwalas ng maaga kinaumagahan, tinawagan ni Jordan si Pablo at hiniling sa kanya na magpadala ng isang tao na sundan si Rachel. Kinaumagahan, hindi nagtagal si Rachel sa isang lugar. Sa hapon, pumunta siya sa kanyang cave. Ang cave ay matatagpuan sa Middle Road at ito ay pinangalan ng Cave Grande na pag-aari ni Rachel. Gayunpaman, si Rachel ay bihirang pumunta sa kanyang cave at hindi masyadong interesado sa pagpapatakbo ng isang negosyo. Kung tutuusin, hindi gaanong mahalaga ang netong kita sa pagpapatakbo ng cave kumpara sa negosyong milk powder ng kanyang asawa. Binuksan din niya ang cave para magsaya, marahil para makaakit din ng ilang mga hunk. Maganda ang palamuti ng cave, ngunit hindi ito sa girlish at cutesy style na nagustuhan ng maraming babae. Sa halip, ito ay nasa isang estilo na patok sa mga lalaki. Mr. Jordan, si Rachel Quinn ay nasa Cave Grande na ngayon. Nakatanggap si Jordan ng mensahe mula kay Pablo. Bihirang pumunta si Rachel Quinn sa kanyang cave,
at kapag pumunta siya, mananatili siya ng kahit isang oras. Tumingin si Jordan kay Mike at sinabing, "Buddy, turn mo na." Makalipas ang kalahating oras. Dumating si Mike sa Cafe Grande, nakasuot ng puting kamiseta at isang peres ng kaswal na pantalon. Hindi masyadong matao sa cafe, at pagkapasok ni Mike ay gulat na gulat ang dalawang service staff sa bar na malapit na silang tumalon. "Bilis, tingnan mo, ang lalaking iyon ay kamukha ni Leonardo DiCaprio. Wow, ang tangkad niya at mabait. Kailangan kong makuha ang number niya." Ang mga empleyado ni Rachel ay katulad niya, baliw sa mga lalaki. Si Rachel, na nakaupo sa gilid, ay itinaas ang kanyang ulo upang tingnan ang pasukan para lamang maalis ang kanyang mga paa. Siya pagkatapos ay galit na tumayo, naglakad patungo sa bar counter, at sumigaw sa kanyang mga empleyado. "Behave kayo! Pumunta ka at punasan mo ulit ang mesa." Matapos silang paalisin ni Rachel, si Rachel ay nagsilbing waitress at inasikaso ang gwapong lalaki. "Hello sir, may maitutulong po ba ako?" Tanong ni Rachel kay Mike. Nang makitang target niya ang babaeng kausap niya, ngumiti si Mike at sinabing, "Hi, gusto kong magkaroon ng mocha." Pagkatapos mag-order, pinuri rin niya si Rachel. "Naku, ang ganda talaga ng Orlando." Kahit ang waitress ng isang cafe ay napakaganda. Masayang ngumiti si Rachel matapos makatanggap ng papuri. Hindi niya akalain na ipokrito ang sinabi nito dahil pakiramdam niya ay maganda siya. Sabi ni Rachel, "Salamat sa papuri, sir. Sa katunayan, ako ang may-ari ng cafe na ito, kaya kunin ang tasa ng mocha bilang isang treat mula sa akin upang magpasalamat sa iyo." Tuwang-tuwang sabi ni Mike, "Wow, talaga. Ngunit hindi ko matatanggap ang iyong pakikitungo ng walang kabuluhan. Hindi ba dapat may ginagawa din ako para sa iyo bilang kapalit?" Napangiti si Rachel. Naisip niya noong una na dapat siyang maghanap ng ilang dahilan para umunlad pa kasama si Mike. Hindi niya inaasahan na siya ang magkukusa na gawin ang kahilingang iyon dahil ipapadala niya ang kanyang sarili sa yungib ng leon. Napatingin si Rachel sa gwapong mukha ni Mike at tumawa ng matakaw. "Siyempre, marami kang magagawa para sa akin." Sa parehong gabi, nakatanggap si Jordan ng isang larawan mula kay Mike na naka-check-in na sa isang silid ng hotel kasama si Rachel. Yelan, bagay talaga si Rachel Quinn. Nakitulog siya sa isang estranghero sa unang araw na nakilala niya ito. Kung ikukumpara sa iyo, si Hailey ay itinuturing na isang mabuting babae. Hinamak ni Jordan si Rachel na nagtaksil sa kanyang kasal at asawa habang nasa isang business trip. Si Hailey at Rachel ay napakalapit na magkaibigan. Hindi na nga si Jordan na isipin kung magiging ganoon din si Hailey sa hinaharap sa ilalim ng kanyang impluensya. Gayunpaman, kahit na gawin niya, wala itong kinalaman kay Jordan. Ang malas ay ang susunod na asawa ni Hailey. Ngayong matagumpay nang naakit ni Mike si Rachel, ang susunod na hakbang ay ang kunin ang asawa ni Rachel, si Corey, na pumunta rito at hulihin sila. Hindi iyon ang punto. Gusto ni Jordan na makuha ni Corey ang lahat ng ebidensya para mapatunayang si Rachel ang may kasalanan at pagkatapos ay hiwalayan ang kanyang asawa nang hindi kumukuha ng kahit isang sentimo sa kanya. Saka lang niya makakamit ang layunin niyang maghiganti. Kaya naman, nag-text si Jordan kay Corey. "May oras ka ba para makipag-chat?" Hindi na si Jordan ang presidente ng Ace Corporation ngayon. Sumagot si Corey makalipas ang kalahating oras. "Medyo busy ako ngayon. Tatawagan kita sandali." Naghintay pa ng kalahating oras si Jordan bago muling tumawag si Corey. "Mr. Steele, anong problema?" magalang na tanong ni Corey. Sabi ni Jordan, "Hindi na ako presidente ng Ace Corporation. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko." Humalakhak si Corey at sinabing, "Haha, balita ko nirerespeto ka pa rin ng mga senior managerial executives ng Ace Corporation kahit nag-resign ka na bilang presidente. Si Miss Clark, lalo na, ay malapit pa rin sa'yo. Kung may pagkakataon, pakiayos na makilala ko si Miss Clark at ipakilala mo ako sa kanya, Jordan." Masasabi ni Jordan na si Corey, bilang isang negosyante, ay may kaunting pagkakatulad sa isang walang trabahong tulad niya. Gayunpaman, nais niyang makilala si Victoria sa pamamagitan ng Jordan. Sabi ni Jordan, "Walang problema. Kailan ka babalik sa Orlando? Iimbitahan kita ni Miss Clark na kumain ng magkasama." Sabi ni Corey, "Bigyan mo ako ng sandali habang tinitingnan ko ang aking schedule. Ang pinakamaaga akong makakabalik ay kinabukasan." Sinabi ni Jordan, "Corey,
hindi mo ba masasabi sa iyong asawa ang tungkol sa iyong pagbabalik sa Orlando sa ngayon? Naguguluhan, nagtanong si Cory, bakit? I'll have to report to her in advance sa tuwing uwi ako galing sa business trip. Kung hindi, magagalit siya. Mahal na mahal ako ng asawa ko, at pupunta siya sa airport para sunduin ako tuwing babalik ako. Sinabi niya na natutuwa siya sa pakiramdam ng pagtanggap sa kanyang asawa sa bahay. Ngumisi si Jordan. O Cory, tanga, matagal ka nang nakatago sa dilim at wala ka pa ring clueless. Bakit hiniling sa'yo ng iyong asawa na sabihin sa kanya ng maaga? Yun ay dahil may manliligaw siya sa Orlando. Natatakot siya na magulat ka at mahuli mo sila. Sa sandaling ito, naalala ni Jordan ang kanyang sarili sa nakaraan. Noon, kasing tanga niya si Cory. Halatang pinagtaksilan siya, ngunit naniniwala pa rin siya na mahal siya ng kanyang asawa. Nagsumikap siyang kumita ng pera para maitaguyod ang kanyang pamilya habang ang kanyang asawa ay nakikipaglokohan sa mga lalaki. Sinabi ni Jordan, narito ang bagay, mayroon akong isang hanay ng mga baso ng Baccarat Crystal na inilunsad sa France ilang araw ang nakalipas, at ito ay kasalukuyang hindi pa magagamit sa bansa. Alam kong gusto ni Rachel ang Baccarat Crystal noon pa man, at mahilig din siyang mag-host ng mga cocktail party. Siguradong magugustuhan niya itong gift box set ng Baccarat Crystal Glasses. Maaari mo itong iwi at bigyan siya ng sorpresa. Siguradong kikiligin siya. Sa katunayan, matagal na ring naisipan ni Cory na bigyan ng sorpresa ang kanyang asawa. Naisip ito ni Cory at sinabing, Jordan, gaano ka nag-isip na dalhan ako ng regalo, may kailangan ka ba sa tulong ko? Actually, 3 years na kaming magkakilala. Hindi mo kailangang maging formal sa akin. Hindi kita pababayaan dahil hindi ka presidente ng isang kumpanya ngayon. Hindi naman ako snob. Ngumiti si Jordan at sinabing, pag-usapan natin ang mga detalye kapag nagkita tayo kinabukasan. Pagkalipas ng 2 araw, lumipad si Cory patungong Orlando nang hindi ipinaalam kay Rachel ng maaga. Dumiretso siya sa isang restaurant pagkalabas niya ng airport. Sa kabilang banda, naghihintay na sina Jordan at Victoria sa private room. Salamat sa pagpayag mong lumabas para kumain kasama ako at si Cory, Victoria. Sinadya ni Jordan si Victoria dito dahil hindi pa sapat ang status niya ngayon para payag si Cory na makipagkita sa kanya para kumain. Si Victoria ay nakasuot ng isang napaka-ordinaryong puting shirt ngayon, marahil mula sa A&E at isang pairs ng shorts at flats. Siya ay nakadamit tulad ng isang teenager ngayon at sa gayon ay hindi mukhang agresibo o dominante gaya ng dati. Sinadya niyang magsuot ng ganito dahil ayaw niyang magnakaw ng limelight. Kung hindi, kung magbibihis siya sa paraang karaniwan niyang ginagawa, mamumukod tangi siya at gagawing parang accessory lang si Jordan dahil mas matanda siya sa kanya at ngayon ay presidente ng isang kumpanya. Ngayon, kamukha niya ang girlfriend niya. Uminom si Victoria ng isang subo ng tsaa at nakangiting sinabi, kakainin ko kahit kanino. Kailangan kong magpasalamat sa iyo para sa treat. Lalong natitiyak ni Jordan na si Victoria ay isang mahusay na babae. Matapos dumaan sa mahihirap na oras kasama siya, nakita niya ang kanyang tunay na personalidad. Kahit hindi na siya ang presidente, willing pa rin si Victoria na humarap kaagad pagkatawag niya sa kanya. Bihira talaga ang mga babaeng tulad niya. Personal na nagbuhos ng tsaa si Jordan para kay Victoria at nagtanong, nabalitaan kong sinimulan na ni Kaiden ang pag-target sa Ace Corporation. Totoo ba yun? Tumango si Victoria at sinabing, hindi ko alam kung ano ang mali sa punk na yon. Malinaw na tumigil siya, ngunit ngayon, muli siyang bumalik dito. Alam ng Diyos kung ilang milyon ang ginugol niya sa panahong ito. Mga walang kwenta talaga ang mga Huxley. Kahit mayaman sila, hindi nila dapat sayangin ang pera nila ng ganyan. May punto ba talaga? Alam ni Jordan na nakakabaliw ang kinikilos ni Kaiden dahil sa kanya. Si Jordan ang naging dahilan ng pagiging baog ni Kaiden. Ngunit wala siyang magawa kay Jordan sa ngayon, kaya sa halip ay inilabas niya ang kanyang galit kay Victoria. Paumanhin ni Jordan, kasalanan ko lahat ito. Kung hindi dahil sa akin, hindi niya na-target ang kumpanya. Idiniin ni Victoria ang kanyang balingkinitang daliri sa likod ng kamay ni Jordan at sinabing, huwag na huwag mong sasabihin yan, Jordan, kung hindi ka nakiusap kay Mr. Reyes, hindi ako magiging presidente ng Ace Corporation ngayon. In fact, nakagawa na ako ng mga plano para sa worst-case scenario. Kung malugi ang Ace Corporation dahil sa Huxleys, lulundag ako at pupunta sa New York. Ang ilang mga nakalistang kumpanya sa New York ay lumapit na sa akin.
Napaka-ambisyosa ni Victoria pagdating sa trabaho. Ang maliit na Orlando ay malinaw na hindi masiyahan sa kanya. Bilang isang internasyonal na metropolis, mayroong dose-dosenang beses na mas kilala sa buong mundo ng mga kumpanya kaysa sa Orlando. Nang makita kung gaano nagkasala si Jordan, ayaw ni Victoria na ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa paksang ito at sa gayon ay binago ang paksa. Jordan, niloko ba talaga siya ng asawa ni Cory? Plano mo bang sabihin na lang sa kanya ang tungkol dito? Walang sikreto sa pagitan ni Jordan at Victoria. Bago siya pumunta rito ay sinabi na niya ito kay Victoria. Sabi ni Jordan, ayoko siyang ituloy sa dilim. Naranasan ko na ang parehong sitwasyon na naranasan niya noon at napaka-unfair para sa mga lalaking nagsusumikap para masuportahan ang kanilang pamilya. Hindi napigilan ni Victoria na maglabas ng sigarilyo ng isang ginang at hawakan ito sa pagitan ng kanyang payat, ngunit malalakas na mga daliri. No wonder sobrang close sina Hailey at Rachel. Pareho pala silang klase ng tao. Maaaring ako ay isang babae, ngunit hinahamak ko rin ang gayong mga babae. Kung ako, hindi ako magpapakasal o mananatiling tapat sa asawa ko habang buhay. Kung nalaman kong hindi ko na mahal ang asawa ko, sasabihin ko na lang sa kanya ang divorce. Nang marinig ang sinabi ni Victoria, gulat na tumingin si Jordan kay Victoria. Kung si Hailey ay maaaring maging kalahating kasing tapat mo, hindi sana ako umabot sa puntong ito ngayon. Ibinaba ni Victoria ang kanyang sigarilyo at mahinang sinabi, minsan, hindi ka dapat masyadong nahuhumaling sa magagandang bagay o tao. Minsan, dapat mong isaalang-alang ang mga tao sa paligid mo. Jordan, nasa tabi mo na ako simula noong una mong hiwalayan. Sinubukan ko ang lahat ng paraan upang mapalapit sa iyo at sinubukan kong samantalahin ang oras na hiwalayan ka. Ngunit pinipigilan mo ako at tinatanggihan na ipasok ako sa iyong puso. Naalala mo ba nung inimbitahan mo ako sa concert? Nasa Cloud9 ako noong araw na yon at bago lumabas ngayong umaga, nasubukan ko na ang hindi mabilang na mga damit at nag-makeup ako ng ilang oras. Akala ko sa wakas ay naramdaman mo na ang pagmamahal ko para sa iyo, ngunit nang pumasok ako sa lugar at nakita ko si Hailey, alam kong iniimbitahan mo ako dahil gusto mo siyang makita. Alam mo ba kung ano ang naramdaman ko noong pinapanood kitang tumugtog ng piano at kumakanta ng malungkot na kanta habang lumuluha para sa kanya sa harap ng libu-libong tao? Napatulala si Jordan. Hindi niya lubos akalain na kakausapin siya ni Victoria tungkol dito sa ganoong oras. Jordan, alam mo bang gusto kita? Tumingin si Victoria sa mga mata ni Jordan ng magiliw at mahina at diretsong sinabi, natigilan si Jordan. Ang akala niya ay ordinaryong pagkain lang iyon, pero hindi niya inaasahan na sa ganoong pagkakataon ay ipagtatapat ni Victoria ang pagmamahal nito sa kanya. Hindi tanga si Jordan, kaya siguradong alam niyang may dalang tanglaw si Victoria para sa kanya. Gayunpaman, ang mga relasyon ng mga nasa hustong gulang ay hindi katulad ng sa mga mag-aaral sa kolehiyo. Ito ay lalo na pagkatapos pumasok sa lipunan at makamit ang isang tiyak na katayuan. Ang pagkukusa na ipagtapat ang kanyang pag-ibig sa ibang lalaki ay talagang hindi madali para sa isang 30 anyos na babae. Alam ng lahat na si Victoria ay nasa bilog ng negosyo sa Orlando sa loob ng ilang taon at palaging tinatrato ang mga lalaki bilang mga laruan. Never pa siyang na-inlove sa kahit na sinong lalaki. Paano niya magagawang ibaba ang kanyang katayuan at magkusa na ipagtapat ang kanyang pagmamahal sa isang lalaki? Naantig si Jordan, ngunit nang tignan niya si Victoria, na nakasuot ng ordinaryong shirt na nagpapatingkad sa kanyang napakarilag na figura, iba pang mga ideya ang lumitaw sa kanyang isipan. Nahulaan din kaya ni Victoria na ginagawa ko lang ang pagpapatalsik ko sa pamilya Steele, tulad ng iniisip ni Elle. Hinahabol ba niya ang pera natin? Kung ito ay ang Jordan ng 3 taon na ang nakalipas, hindi, sa katunayan, kung ito ay ang Jordan noong 1 taon na ang nakalipas. Maaaring hinalikan ni Jordan ang isang napakahusay na babae tulad ni Victoria nang walang pag-aalinlangan, lalo na't hinahangaan siya nito. Gayunpaman, pagkatapos maranasan ang isang mercenaryong babae tulad ni Hailey, hindi na ganoon kasimple si Jordan. Nadama niya na napakaraming materialistikong kababaihan ngayon, anuman ang kanilang pinagmulang pamilya. Hindi nagkulang sa pera ang mayayamang babae at magagandang babae mula sa mayamang pamilya, kaya hindi nila iisipin na makipag-date sa isang mahirap na lalaki, ngunit pagdating sa pag-aasawa, karamihan ay mag-aasawa lamang sila ng mga lalaki na tugma ang mga background sa kanila.
Samantala, maraming kababaihan mula sa mahihirap na pamilya ang nangangarap na baguhin ang kanilang kapalaran sa pamamagitan ng pagpapakasal sa isang mayamang lalaki. Si Victoria ay mas matanda kay Hailey at nalantad sa lipunan at sa mga manggagawa sa loob ng maraming taon kaysa sa kanya. Kaya, tiyak na mas mahusay siya sa scheming at paggamit ng mga trick para makuha ang gusto niya. Kahit ang babaeng tulad ni Hailey ay kayang dayain si Jordan sa tulong ni Rachel. Kung nais ni Victoria na linlangin si Jordan, mas kaunting pagsisikap ang kakailanganin. Hindi makita ni Jordan si Victoria. Hindi niya alam kung kinikilig ba talaga si Victoria sa kanya o nagpapanggap lang. Victoria Lee. Hinawakan ni Jordan ang kamay ni Victoria at may sasabihin pa sana. Sa sandaling ito, nagmamadaling lumapit si Cory. Oh gosh, I'm so sorry kung pinaghintay ko kayo, Miss Clark at Jordan. Pumasok ang isang chubby na lalaki. Si Cory ay may taas na 1.75 metro at may timbang na higit sa 70 kilo. Nakabespectacled siya at may crew cut na hairstyle. Siya ang tipikal na kaibigang chubby na mayroon ang lahat. Dumating si Cory na may dalang boat ng Cabernet Sauvignon. Pagkaupo, nadiskubre niyang may mga appetizer at starter lang sa mesa. Cory asked with slight curiosity, bakit appetizers and starters lang ang in-order niyo? Umorder ng ilang pangunahing pagkain. Ang steak dito ay ang signature ng restaurant. Naghahain sila ng pinakamagagandang angus cut na ginawa mula sa napakasariwang karne ng baka na inihahatid sa restaurant sa loob ng 3 oras pagkatapos patayin mula mismo sa slaughterhouse. Ang lugar na ito ay na-feature din sa maraming sikat na gourmet show. Akin na ang pagkain ngayon. Wala sa inyo ang lumalaban sa akin para sa tab. Waiter! Tinawag ni Cory ang waiter at umorder ng maraming ulam. Pagkatapos, binuksan niya ang bote ng Cabernet Sauvignon at nagkusa na magbuhos ng alak para sa Victoria at Jordan. Miss Clark, noon pa man ay gusto na kitang makilala, at ngayon sa wakas ay nakilala kita, salamat kay Jordan. Miss Clark, mukha kang bata. Pagpasok ko, akala ko nakababatang kapatid ka ni Jordan. Kahit na si Cory ay isang tapat at prangka na tao, siya ay isang negosyante na naglalakbay at nakikisalamuha sa lahat ng oras, pagkatapos ng lahat. Kaya, siya ay medyo madaldal at madaldal. Natutuwa na pinuri sa kanyang kabataang hitsura, sinabi ni Victoria, Mr. Gale, napakatalino mong dila. Natakot ako na baka isipin nyo na nagpapanggap akong bata sa pamamagitan ng pagsusuot nito. Pagkatapos magbuhos ng alak ni Cory para kay Victoria, nagbuhos siya ng kaunti para kay Jordan, ngunit kinuha ni Jordan ang bote. Alam niyang medyo hinamak siya ngayon ni Cory at itinuring niya na ang pagbuhos ng alak para sa isang taong walang pera ay tiyak na hindi kasiya siya para sa isang malaking boss na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Ako mismo ang gagawa. Kinuha ni Jordan ang alak. Hindi rin nagpumilit si Cory. Nakangiting sabi niya, Miss Clark, masyado kang mahinhin. Kung mag-aaral ka ngayon sa kolehiyo, sigurado akong maraming lalaki ang lalapit at tatanungin ka kung saang klase ka galing. Pagkatapos magbuhos ng alak, ibinalik ni Jordan ang boat kay Cory. Dagdag pa niya, hindi tumatanda ang mga babaeng single. Cory, I heard na you were quite the ladies' man before you got married, ha? Natawa si Cory at sinabing, mas slim ako noon at halos 100 kilo na ako ngayon. Ay! Tinanong ni Victoria, may pakialam ba ang asawa mo sa figure mo? Umiling si Cory at sinabing, walang pakialam ang asawa ko sa hitsura o figura pagdating sa lalaki. Sinabi rin niya sa akin na isang pagpapala ang makakain at hindi ko kailangang magpapayat kung ayaw ko. Parehong hindi nakaimik sina Jordan at Victoria. Kung si Rachel ay walang pakialam sa hitsura, walang babae sa mundong ito na nagmamalasakit sa hitsura. Mabilis na inihain ng waiter ang lahat ng steak. Sa sandaling ito, iniabot din ni Jordan ang kahon ng regalong kristal na salamin kay Cory. Mayroong 2 kristal na baso ng cocktail sa Baccarat gift box na ito na maaaring kolektahin bilang mga piraso ng sining. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 5 figure na kabuuan. Masayang tinanggap ito ni Cory. Sabi niya, Jordan, nakakainggit talaga ang mga connections mo, matagal ko na rin gustong kumuha ng katulad na set ng crystal glass para sa asawa ko, pero pagkalinga ko sa paligid, napaka-ordinaryong gamit lang ang nakita ko. Pwede ko bang buksan at tingnan? Tila nag-aalinlangan si Cory tungkol sa kakayahan ni Jordan ngayon at natakot siya na binibigyan siya ni Jordan ng mababang mga kalakal na nagkakahalaga ng wala pang $100.
Kung ganoon ang kaso, tiyak na madidismaya si Rachel. Siyempre, ibagay mo sa sarili mo. Binigay na ito ni Jordan sa kanya. Pagkabukas ni Corey ay maingat niyang kinalikot ang baso ng cocktail. Napakagandang gawa ng sining, transparency na ito, at touch. Naiisip ko na ang mga visual effect kapag napuno ito ng asul na martinis. Magugustuhan ito ng asawa ko. Nang makita kung gaano kasaya si Corey, naalala ni Jordan kung gaano siya kasaya kapag pumipili ng regalo para kay Hailey noong nakaraan. Mr. Gale, dapat mahal na mahal mo ang asawa mo, sabi ni Victoria. Sabi ni Corey, sigurado yan. Nagsusumikap akong kumita ngayon para sa kapakanan ng asawa kong si Rachel. Miss Clark, wala kang ideya sa nararamdaman ko, pero dapat maintindihan ako ni Jordan. Ang mga kaibigan ni Rachel ay napakayaman, at karamihan ay mga milyonaryo, tulad ni Hailey. I'm not very cut out for business, actually. Matapos magtrabaho ng husto sa loob ng ilang taon, mayroon lang akong 10 milyon sa mga asset. Kailangan kong magsumikap para kumita ng pera, at pagdating ko sa level ni Miss Clark, matataas na ang ulo ng asawa ko kapag kasama niya ang mga kaibigan niya. Napangiti si Victoria. Ang hangal na lalaking ito ay nagtatrabaho ng husto upang kumita ng pera, ngunit wala siyang ideya kung ano ang ginagawa ng kanyang asawa sa bahay. Inangat ni Victoria ang kanyang baso at sinabing, Mr. Gale, hayaan mong itoast kita. Ikaw ay isang mahusay na tao, ngunit kung ako ang iyong asawa, hindi ko hahayaan ang aking asawa na magtrabaho ng husto doon habang ako ay nananatili sa bahay bilang isang full-time na may bahay. Ang isang karera ay dapat na binuo ng mag-asawa. Dinampot ni Jordan ang kanyang baso at hindi maiwasang mapasulyap kay Victoria. Iniisip ni Jordan kung sinasadya ba ni Victoria yon. Inangat din ni Corey ang kanyang baso at sinabing, hindi ko rin inaasahan na tutulungan ako ni Rachel. Napakahirap magpatakbo ng negosyong milk powder. Sana lang makapagsilang siya ng bata. Nang makitang napabuntong hininga si Corey sa pagbanggit niyan, uminom si Jordan ng isang subo ng alak at nagtanong, ayaw bang magkaanak si Rachel? Nagpakasal sina Corey at Rachel makalipas ang 1 taon kaysa kina Jordan at Hailey, kaya 2 taon na silang kasal. Hindi naging intimate sina Jordan at Hailey sa isa't isa sa loob ng 3 taon pagkatapos nilang ikasal. Kaya, hindi pa nabubuntis si Hailey hanggang kamakailan lang. Gayunpaman, sina Corey at Rachel ay isang karaniwang mag-asawa, at lohikal na pagsasalita, dapat silang magkaroon ng mga anak noon pa man kung gusto nila. Sa pagbanggit ng paksang ito, tila medyo malungkot si Corey. Uminom siya ng isang malaking lagok ng alak at nilagok ang buong baso. Sabi niya, hinihikayat kami ng aking mga magulang na magkaroon ng isang sanggol mula nang ikasal kami, ngunit sinabi ni Rachel na bata pa siya at hindi pa lumampas sa pinakamagagandang edad ng panganganak. Sinabi niya na ayaw niyang mawala sa hugis at maging isang nanay sa bahay sa murang edad. Ngumisi si Jordan. Gusto lang ni Rachel Quinn na makipag-hook up sa mas maraming yaong hunks habang bata pa siya at kaakit-akit. Ang ilang mga kababaihan ay mabilis na gumaling mula sa panganganak, habang ang ilan ay tumatagal ng mahabang panahon upang mabawi. Si Rachel ang tipong madaling tumaba ngunit nahirapang magbawas ng ilang libra. Ayaw niyang tumaba at mag-out of shape, dahil naniniwala siyang hindi na mahuhulog sa kanya ang mga yaong hunks kung siya ay chubby at tumanda, kahit gaano pa siya kayaman. Biglang sinabi ni Corey, pero aksidenteng nabuntis si Rachel noong 1 taon. Nabuntis ako nang hindi sinasadya. Sabay na natigilan sina Jordan at Victoria dahil pakiramdam nila ay tila mas komplikado pa ang usapin. Tumango si Corey at nagpatuloy, dahil wala pa kaming balak na magkaanak, nag-ingat na kami at gumamit ng mga contraceptive. Marahil, si Lady Luck ay nakangiti sa akin, nabuntis si Rachel sa huli. Noong una ay itinago sa akin ni Rachel, ngunit nang mapansin kong palagi siyang naduduwal, tinanong ko siya tungkol dito, at sa wakas ay inamin niya yon. Siyempre, tuwang-tuwa ako tungkol sa pagbubuntis ni Rachel, ngunit medyo nagalit siya dahil ayaw niyang itago ang sanggol. Sinadya kong ipagpaliban ang lahat ng aking trabaho at nanatili sa bahay araw-araw upang pagsilbihan siya at hikayatin siya bago siya tuluyang handang alagaan ang sanggol. Sa kasamaang palad, nang pumunta kami sa ospital para sa isang check-up, nang maglaon, natuklasan namin na ang fetus ay deformed at kailangan naming magpalaglag. Sabay-sabay na napabuntong hininga sina Jordan at Victoria at inaliw si Corey. Gayunpaman, nadama ni Jordan na ang bagay na ito ay hindi kasing simple ng iniisip ni Corey.
Isang taon na ang nakalilipas, naalala ko na patuloy akong nakaharap kay Rachel kasama ang isang Ellen trainer sa mga sinehan at shopping mall. I'm afraid that baby not belong to Cory at all. Si Cory ay naglalakbay sa buong taon at bumabalik lamang ng isang araw o dalawa sa isang pagkakataon. Minsan, wala pa siyang isang araw na nananatili. Dahil wala silang planong magkaroon ng anak, hindi maaaring nagkataon lang ito. Gusto talagang sabihin ni Jordan kay Cory na buti na lang at hindi ipinanganak ang baby kung hindi ay malas talaga siya. Nang maisip ni Jordan ang ugali ni Rachel, naramdaman niyang dapat itong parusahan. Nagpatuloy silang tatlo sa pagkain na may kasamang alak. Makalipas ang isang oras at kalahati, nagpadala ng text si Jordan kay Mike. Nakarating ka na ba? Sa pagkakataong ito, hindi na hiniling ni Jordan kay Mike na muling mag-check-in sa isang hotel kasama si Rachel at sa halip ay pinapunta siya sa bahay ni Rachel. Kung pupunta sila sa hotel, hindi alam ni Jordan kung paano niya sasabihin kay Cory na pumunta sa hotel para mahuli ang adulterous pair. Pangalawa, natakot din si Jordan na itanggi ito ni Rachel ng mariin kahit na nahuli sila sa hotel, tulad ng ginawa ni Hailey. Ayaw ni Jordan na maulit ni Cory ang pagkakamaling nagawa niya. Gusto niyang makita ng malinaw ni Cory ang tunay na kulay ng asawa. Kaya naman, sinabi ni Jordan kay Cory, "Cory, let's call it a day. Oras na para bumalik ka rin." Sa takot na baka mabigo siyang ma-entertain ng maayos, sinabi ni Cory, "Huwag. Bakit wala tayong beer?" Ikinaway ni Jordan ang kanyang kamay at sinabing, "Huwag kang uminom ng marami. Kailangan mo pa ring ipadala ang regalo kay Rachel." Napangiti si Cory. Matagal na niyang gustong ibigay sa kanyang asawa ang napakagandang kristal na salamin na kahon ng regalo. "Sige, humanap tayo ng ibang oras para mag-inuman." Matapos inumin ang kanilang huling baso ng alak, kukunin na sana ni Cory ang tab, at natuklasan na ginawa na ito ni Jordan. Kinawayan pa niya si Jordan dahil dito. Pinadala na ni Jordan si Mike para gumawa ng isang bagay na nakakasakit kay Cory, kaya masama ang loob niya kung hahayaan niya si Cory na bilhan siya ng pagkain. Pagkalabas ng restaurant, sumakay si Cory ng taksi pauwi na may dalang kristal na kahon ng regalo. On the way, hindi tinawagan ni Cory si Rachel dahil gusto niya itong sorpresahin. Pag-uwi niya, pinindot niya ang para i-unlock ang pinto. Nang makita niyang bukas ang ilaw sa sala, tuwang-tuwa siya dahil alam niyang nakauwi na ang asawa. Tatawagin pa lang sana niya si Rachel, bigla niyang narinig ang boses nito na nagmumula sa kwarto, pero parang may kausap siya. "Haha, honey, nagsasanay ka ba ng mga paraan para batiin ang iyong mga customer? Kahanga-hanga, ikaw ay isang masugid na mag-aaral kahit na wala ka na sa paaralan." Naisip ni Cory na nagpa-practice lang si Rachel kung paano bumati at makipag-usap sa kanyang mga customer sa kanyang cafe. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, narinig ni Cory ang boses ng lalaki na nagmumula sa kwarto. Napatulala siya ng todo. Makalipas ang kalahating oras, lumabas si Mike sa kwarto at naabutan si Cory na nakaupo sa sopa sa sala, walang ekspresyong humihigpit ng sigarilyo. "Oh, sampainit." Bulalas ni Mike. "Anong problema, baby?" Lumabas ng kwarto si Rachel na nakasuot ng damit na gawa sa manipis na tela. Nang makita niya si Cory, tumalon siya sa takot na parang kuting. "Pasensya na." Humingi ng tawad si Mike kay Cory habang nagmamadali itong tumakas. Sa kabilang banda, hindi siya sinaktan ni Cory at sa halip ay nagpatuloy sa paninigarilyo. Hindi nagpanik si Rachel dahil magaling siyang magsinungaling. Kahit si Hailey ay kayang magsinungaling at dayain si Jordan. Nakangiti itong naglakad at umupo sa couch habang masuyong nakahawak sa braso nito. "Hubby, bakit ka umuwi? Dapat sinabi mo sa akin ng maaga. Ngayon lang ang taong iyon ang kinuha kong speech and etiquette tutor." "Well, alam mo na sinusubukan kong pagbutihin ang aking mga kasanayan sa pagsasalita." Gayunpaman, si Cory ay nanatiling walang pakialam at patuloy na naninigarilyo na may tuwid na mukha. Napasulyap si Rachel sa ashtray sa coffee table at nakitang may 5 upos na ng sigarilyo sa loob. Malinaw na naalala ni Rachel na nilinis niya ang ashtray dati. Hindi dapat magkaroon ng kahit isang upos ng sigarilyo. Sa madaling salita, matagal nang nakabalik si Cory. Dahil alam niyang hindi niya kayang dayain si Cory, lumuhod si Rachel sa harap ni Cory on the spot. "Hubby, nagkamali ako. Nataranta lang ako. Patawarin mo ako." Napaluha si Rachel, ngunit hindi gumalaw ni Cory. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagtanong si Cory, "Ilang beses mo na itong ginawa?"
Itinaas ni Rachel ang kanyang kanang kamay at nanumpa, I swear, this is the only time. Siya na siguro ang panglimang lalaking niloko mo ako, ha? Nagulat at nalungkot si Rachel habang iniisip, alam ba ni Corey ang tungkol sa mga manliligaw ko noon? Alam niya na ito ang panglima. Sa katunayan, si Rachel ay nakipagtalik sa mahigit 5 lalaki sa nakalipas na 2 taon. Gayunpaman, 5 lang ang alam ni Jordan. Hubby, hindi na ako mangangahas na gawin ulit ito. Simula ngayon, sasamahan na kita sa trabaho araw-araw. Ayaw mo ba ng mga bata? Magkakaroon ako ng baby sa'yo, okay? Huminto si Rachel sa pagsisikap na tanggihan o ipagtanggol ang sarili dahil nahulaan niya na tiyak na maraming ebidensya si Corey laban sa kanya. Naalala ni Corey ang hindi malinaw na mga salita na sinabi ni Jordan at Victoria sa hapunan sa loob ng 1.5 oras na iyon. Bulalas niya ng may determinasyon, magdiborsyo tayo. Sa hapunan, hindi tahasang sinabi ni Jordan kay Corey ang tungkol sa relasyon ni Rachel at ipinahiwatig lamang ito ng hindi direkta. Habang kumakain, sinadya o hindi sinasadya ni Jordan ang paksang iyon. Talaga, ang trio ay naabot ang isang pinagkasunduan, anuman ang kasarian, minsan isang manloloko, palaging isang manloloko. Ang mga aksyon na gagawin pagkatapos mahuli ang isang nandaraya na asawa ay alinman sa mapagpasyang piliin na makipagdiborsyo o pumikit sa kanilang pagtataksil at makipag-date din sa ibang tao. Halatang hindi si Corey ang tipong manloloko kay Rachel pabalik at makikipag-date sa ibang babae. Palagi siyang nasa mga business trip, marami siyang pagkakataong gawin yon, ngunit hindi siya kailanman naging taksil. Siya ay napakatapat sa pag-ibig at pag-aasawa, kaya sa kanya, ang tanging pagpipilian ay upang makakuha ng isang diborsyo nang walang pag-aalinlangan. Sinabi ni Corey, maaari kong ibigay sa iyo ang bahay at ang kotse, ngunit huwag mong isipin na makakuha ng kahit 1 sentimo o bahagi ng kumpanya. Para sa ilang lalaki, ang mga bahay at kotse ay materyal na bagay at ang karera ang pinakamahalaga. Hanggat maaari siyang patuloy na kumita ng pera, maaari niyang bawiin ang mga bagay na ito. Mabait si Corey na ibigay kay Rachel ang bahay at sasakyan dahil kasal na sila noon. Kung si Corey ang nanloko, siguradong pipilitin ni Rachel na hiwalayan siya nang hindi kumukuha ng kahit 1 sentimo sa mga ari-arian. Nang matapos si Corey ay tumayo na siya para umalis. Nanatiling nakaluhod si Rachel at hinawakan ng 2 kamay ang mga binti ni Corey, ayaw umalis. Malinaw niyang alam na kapag hiwalayan na niya si Corey, hindi na niya muling mabubuhay ang marangyang buhay ng asawa ng isang mayaman. Si Rachel ay nagmula sa isang karaniwang pamilya, hindi katulad ni Hailey. At saka, mayroon din siyang mga nakatatandang kapatid at hindi siya ang paboritong anak. Hindi rin naman siya gaanong kagandahan, kaya mas mahihirapan siyang humanap ng ibang lalaki, lalo na pagkatapos ng kanyang hiwalayan. Imposibleng makasal ulit siya sa lalaking tulad ni Corey. Malaki ang potensyal ni Corey na maging bilyonaryo sa hinaharap dahil nagkakahalaga na siya ng 10 milyon sa 30. Pagkatapos ng diborsyo, mahirap para kay Rachel na makahanap ng isang milyonaryo na asawa at maaaring kailanganin niyang kumuha ng laruang lalaki na magpapakain sa kanya. Humagulhol ng mahina si Rachel. Nang makita niya ang isang kahon ng regalo ng mga basong kristal sa ibabaw ng coffee table, naisip niya na malamang na iniuwi ito ni Corey. Hubby, dinala mo sa akin itong crystal glass gift box, di ba? Patunay ito na mahal mo pa rin ako, tama ba? Nagkamali lang ako na ginagawa ng maraming ordinaryong babae. Bakit kailangan mong maging walang puso at hindi mo ako bigyan ng pangalawang pagkakataon? Maging si Jordan ay nagbigay kay Hailey ng pagkakataon at pinatawad siya. Kaya bakit hindi mo ako mapapatawad? Galit na sinulyapan ni Corey si Rachel. Hindi ka nababagay na banggitin si Jordan. Pinatawad niya ni Jordan si Hailey at binigyan siya ng pagkakataon, pero ano ang nangyari sa huli? Anong nangyari? Niloko na naman siya ni Hailey kay Kaden Huxley. Nagtaka si Rachel kung bakit alam ni Corey ang pagkakaroon ni Kaden. Gayunpaman, nang maalala niya na nakitulog din siya kay Kaden noon, nakonsensya siya at hindi nangahas na tanungin siya tungkol dito. Sabi ni Rachel, hindi, hubby, nag-divorce sila dahil niloko ni Jordan si Hailey kasama ang kanyang pinsan. Malamig na yumuko si Corey. Si Miss Clark, ang presidente ng Ace Corporation, mismo ang nagsabi. Paano ito maaaring maging hindi totoo? Sinabi ba sa'yo ni Victoria Clark? Saglit na natigilan si Rachel, iniisip kung kailan nakilala ng kanyang asawa si Victoria.
Hindi na sinubukan ni Rachel na ipagtanggol si Hailey dahil halos hindi na niya mailigtas ang sarili niya ngayon. Honey, hindi nararapat ang ugali ni Hailey pero naimpluwensyahan lang ako sa kanya. Hindi na ako makikipag-hangout sa kanya in the future, okay? Umiling si Cory at sinabing, ikaw talaga ang may gana para tawagin ang ugali ni Hailey na hindi nararapat. 3 taon ko nang kilala ang matalik mong kaibigan, si Hailey, at naaalala ko kung gaano siya kasimple at masunurin 3 taon na ang nakararaan. Tinuruan mo siyang manigarilyo, ngunit hindi siya naninigarilyo. Hiniling mo sa kanya na magpatotoo kasama ka, ngunit tumanggi siya. Tinuruan mo rin siyang uminom, hindi ba? Dapat lumuhod ka para humingi ng tawad kay Jordan, hindi sa akin. Niligaw mo ang isang mabuting babae na tulad ni Hailey at naimpluwensyahan mo siyang lokohin si Jordan. Pagkasabi noon ay dinampot muli ni Cory ang kahon ng regalong kristal na salamin na siyang balak niyang ibigay kay Rachel. Gayunpaman, malinaw na hindi na kailangang ibigay ito sa kanya ngayon. Binili niya ito gamit ang sarili niyang pera. Galit na sana niyang basagin ang lahat ng baso ng alak na ito. Gayunpaman, ito ay isang napakamahal na regalo mula sa Jordan, kaya hindi niya ito masira. Nagpasya siyang ibalik ito kay Jordan. Hindi ka karapat-dapat na gumamit ng mga basong kristal na ito. Darating ang aking abogado para makipag-usap sa iyo tungkol sa diborsyo bukas. Sa halip ay maaari kang makiusap sa kanya. Pagkasabi noon ay naglakad na si Cory na bitbit ang kristal na kahon ng regalo sa kanyang mga bisig, ayaw tumalikod kahit anong tawag sa kanya ni Rachel. Paglabas na pagkalabas niya ng elevator ay bumuhos na ang luha ni Cory sa kanyang mukha. Inilapag niya ang kahon ng regalo sa lupa, tinanggal ang kanyang salamin, at tuloy-tuloy na pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang isang piraso ng tissue paper. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan si Jordan. Sa sandaling ito, kasama pa rin ni Jordan si Victoria, at nasa kapitbahay sila ng tahanan ni Victoria. Jordan, ang pakay mo sa pagyaya sa akin na kumain ngayon ay para iparamdam sa akin ang tungkol sa relasyon ng asawa ko, di ba? Humihikbing tanong ni Cory. Masasabi ni Jordan na wasak si Cory sa sandaling ito. Inaalala ang relasyon nila ni Hailey, nakiramay siya kay Cory. Cory, wala kang dapat ikabahala na hindi ka makakahanap ng ibang babae. Mayroon kang magandang personalidad at magandang karera. Karapat-dapat ka sa isang mas mahusay na asawa sa unang lugar. Ako ay nasa iyong sitwasyon at hindi ko nais na makita kang itago sa dilim. Kaya ako nakialam sa mga gawain ng pamilya mo. Sana hindi mo ako sisihin. Sabi ni Cory, hindi ako makapagpasalamat sa iyo. Aslog Iloy guts out to make money every day, and yet, nakikipaglokohan siya sa ibang lalaki sa bahay. Salamat sa pagpapaalam sa akin ng katotohanan. Jordan, hindi ko na kailangan ng crystal glass gift box na binigay mo sa akin kanina. Nasaan ka, hayaan mong ibalik ko ito sa iyo? Sinabi ni Jordan, nasa lugar ako ngayon ni Miss Clark, at hinding-hindi ko babawiin ang anumang regalong naibigay ko. Cory, kung ayaw mong ibigay kay Rachel, basagin mo na lang. Siyempre, gusto itong basagin ni Cory, ngunit nang maisip niya ang 2 baso ng cocktail na nagkakahalaga ng napakalaking halaga, hindi niya ito matiis. Jordan, alam kong hindi maganda ang ginagawa mo sa sarili mo. Iiwan ko ang salamin sa opisina. Hindi ako pupunta para istorbohin si Miss Clark sa sobrang gabi. Kapag libre ka, pumunta ka sa opisina ko para kunin ito. Pagkasabi noon ay ibinaba na ni Cory ang telepono. Si Cory ba yun? Si Victoria, na nakasuot ng itim na Goxit shirt, ay nag-abot kay Jordan ng isang baso ng red wine sa kanyang apartment. Kinuha ni Jordan ang baso ng red wine at tumango. Iyak siya ng iyak. Nakaupo silang dalawa sa couch sa sala. May mga baso ng alak at mga kahon ng tabako sa coffee table, pati na rin ang isang Sony C-Lee na nagkakahalaga ng $60,000 na nakamount sa dingding sa tapat ng mga ito. Ang pelikulang The Great Gatsby na pinagbidahan ni Leonardo DiCaprio ay naglalaro sa Rie. Wala sa mood si Jordan na mag-enjoy sa pelikula. Anya, bigla kong naramdaman na ito ay masyadong malupit kay Cory. Nakaupo sa tabi ni Jordan na may hawak na baso ng alak, sinabi ni Jordan, Jordan, sa palagay ko ginagawa mo ang tama. Mas mabuting harapin ng mabilis ang mga masasakit na bagay. Saka wala namang anak sina Cory at Rachel. Pagkatapos nilang maghiwalay, mahahanap na nila ang kanilang sariling kaligayahan nang walang anumang pasanin. Wala na rin silang kinalaman sa isa't isa. Sa pagbanggit nito, biglang naalala ni Victoria ang sitwasyon ni Jordan.
Jordan, patawarin mo ako sa pagiging masungit, ngunit ano ang plano mong gawin sa iyong hindi pa isinisilang na anak na ibinahagi mo kay Hailey? Dahil crush ni Victoria si Jordan, nabahala siya na ma-abort ang baby ni na Jordan at Hailey dahil may kinalaman ito kung magiging involved pa rin sila o hindi in the future. Sumagot ng totoo si Jordan, nakausap ko na si Hailey tungkol dito. Isisilang niya ang sanggol, ngunit sinabi niya na gusto niyang palakihin ang bata. Ipaglalaban ko siya para sa kustodiya pagdating ng panahon. Kadalasan, ang mga babae ay bibigyan ng kustodiya ng bata pagkatapos ng diborsyo, kaya hindi alam ni Victoria kung bakit pinilit ni Jordan na magkaroon ng kustodiya sa halip. Marahil, mahilig talaga siya sa mga bata, naisip niya. Malumanay na sabi ni Victoria, actually, gusto ko rin ang mga bata. Si Hailey ay maaaring magkaroon ng isang kakilakilabot na personalidad, ngunit siya ay maganda, kaya ang iyong anak ay dapat ding napakaganda. Tiyak na kawili-wili ang pagpapalaki ng isang magandang bata. Tinitigan ni Victoria si Jordan ng may magiliw na pagmamahal. Halatang pinipilit niyang sabihin kay Jordan na willing siyang maging stepmother ng anak niya at palakihin ang anak niya kasama niya. Hindi inaasahan ni Jordan na magiging ganoon kalaki si Victoria, ngunit medyo nakaramdam siya ng awkward. Gusto ko ng kustodya ng bata, hindi dahil palakihin ko siya kundi dahil gustong palakihin ng nanay ko, na nasa Australia, ang bata. Sa totoo lang, ito ay dahil gusto ng mga stila na maging responsable sa pagdidisiplina sa bata at pag-aayos sa kanya bilang isang kwalipikadong tagapagmana tulad ni Jordan. Gayunpaman, hindi masabi ni Jordan kay Victoria ang totoo sa ngayon. Agad namang natuwa si Victoria nang mabalitaan na gusto ng ina ni Jordan na magkaroon ng custody sa bata. Sinong babae ang kusang magboluntaryong magkaroon ng stepchild? Tuwang-tuwang sabi ni Victoria, naku, si Mrs. Steele ang gustong palakihin ang bata. Napakaganda ng kapaligiran sa Australia. Medyo mas payapa ang buhay doon. Magandang ideya na hayaan ang iyong anak na tumira kasama niya doon. Ngayong nalutas na ang problema ng anak ni Jordan, maaari nang makausap ni Victoria si Jordan tungkol sa kanilang relasyon. Biglang hinawakan ni Victoria ang kamay ni Jordan at nagtanong habang tipsy, Jordan, regarding sa sinabi ko sa'yo sa restaurant kanina. Ano sa tingin mo? Biglang naramdaman ni Jordan na medyo uminit ang kamay niya at nalilito siya sa gagawin. Ano? Anong ibig mong sabihin? Si Victoria ay isang prangka na babae na hindi mahilig magpakawashi. Kaya, direkta niyang tinanong, pwede ba akong maging girlfriend mo? Sa sandaling ito, nagkataon na nagpi-play sa screen ang kiss scene sa pagitan ng lalaki at babaeng lead ng pelikulang The Great Gatsby. Ang hindi maliwanag na pag-igting sa silid ay tumaas sa tuktok nito. Napatingin si Jordan kay Victoria, nakasuot ng itim na goxy top na pinalitan niya pagka-uwi. Ginawa niya iyon dahil natatakot siyang baka maamoy ng kanyang damit ang amoy ng pagkain mula sa restaurant at nag-aalala siya na baka masira si Jordan. Sa katunayan, nakainom si Jordan ng alak at umamoy na rin ng pagkain, kaya hindi niya ito maamoy. Nagpalit na rin siya ng pulang shorts na tumambad sa kanyang mahaba at balingkinitan na binti. Nakasuot siya ng isang peres ng Hermes crystal na tsinelas na nagkakahalaga ng ilang libong dolyar. Nakakasilaw ang mga bubog sa paa niya. Ang kanyang mga paa ay patas at malambot at ang kanyang mga kuko sa paa ay pininturahan ng nail varnish sa isang magandang pulang lilim. May E sa seksyon ng tsinelas na nakapatong sa gitna ng kanyang paa, na siyang logo ng Hermes. Si Victoria ay nagpakita ng isang marangal at maladyosang kakisigan, at maging ang kanyang mga paa ay kaakit-akit. Bagamat walang kapintasan ang kagandahan ni Hailey, ang isang tao ay madaling magkasakit sa kanyang mukha. Iba si Victoria. Hindi lang maganda ang mukha niya, pero naglabas din siya ng kakaibang alindog mula ulo hanggang paa. Ano ang isang kahanga-hangang kagandahan? Lihim na nag-isip si Jordan. Ang isang napakatalino na babae na tulad niya ay talagang nagkusa na tanungin si Jordan kung maaari niya itong maging kasintahan. Nakabantay pa rin si Jordan, kaya tinanong niya, Victoria, ikaw ang pinakaperpektong babae na nakilala ko. Maganda ka, mayaman, matikas, at nagpapalabas ka ng marangal na aura. Maganda ka pa nga, at higit sa lahat, matuwid ka sa moral, at maganda ang personalidad mo. At ngayon isa na akong tao na walang maayos na trabaho o college degree. Hindi ako sapat para sa'yo. Victoria, alam kong napakabuti mo sa akin. Tinulungan mo ako sa mahirap na sitwasyon sa mall, at nang maglaon, ginamit mo pa ang mga koneksyon mo para tulungan ako.
Kapag may nagtangkang maghiganti sa akin, ipinaalam mo sa akin kaagad kapag nalaman mo. Labis akong naantig sa lahat ng ginawa mo at naalala ko rin sila. Kung hindi ka gaanong maganda at kahanga-hanga, baka handa akong tanggapin ka. Pero masyado kang kamangha-mangha at may kakayahan. Malinaw kong batid na mayroon kang maraming karampatang manliligaw na mga milyonaryo o kahit bilyonaryo. Paano ako magiging handa na hayaan kang magdusa at mamuhay ng isang ordinaryong buhay kasama ko? Sa nakalipas na ilang buwan ng pakikipagtulungan kay Victoria, madalas na nakilala ni Jordan ang mga manliligaw ni Victoria kapag tinatalakay ang mga deal sa negosyo sa opisina. Karamihan sa kanila ay katamtaman ang hitsura at mas matanda kaysa kay Victoria, ngunit lahat sila ay kargado. Maraming kabataan, guwapo at karampatang milyonaryo na bachelor ang sumubok na ituloy si Victoria. Napakaraming lalaking mapagpipilian ni Victoria, at walang dahilan para piliin siya, isang talunan na pinalaya sa kanyang pamilya. Nakatingin pa rin kay Jordan, nagtanong si Victoria, tinatanggihan mo ba ako dahil sa tingin mo ay napaka-perpekto ko? Tumango si Jordan. Nagkaroon niya ng inferiority complex si Jordan habang kaharap si Victoria ngayon. Kahit nasiyon pa siya ng pamilya Steele, lahat ng mayroon siya ay iniabot sa kanya ng kanyang pamilya. Hindi tulad niya, nagsumikap si Victoria sa sarili niyang makuha ang lahat ng mayroon siya ngayon. Ibang level pa rin si Jordan kay Victoria. Umiti si Victoria at nagtanong, gusto mo bang malaman ang kwento ko? Gusto mo bang malaman ang background ng pamilya ko? Tumango si Jordan. Kahit na si Victoria ay nasa business circle ng Orlando sa loob ng maraming taon, walang nakakaalam tungkol sa sitwasyon ng kanyang pamilya. Masyado ring na-curious si Jordan sa kanya. Gusto niyang malaman kung ipinanganak si Victoria sa isang nangungunang pamilya tulad ni Hailey. Tumayo si Victoria mula sa sofa, pinatay ang at tumabi dito. Pagkatapos magsindi ng sigarilyo, dahan-dahan niyang sinabi, hindi taga Orlando ang pamilya ko kundi Houston. Ang pangalan ko ay Vicky, hindi Victoria. Biglang natauhan si Jordan. Hindi nakakagulat na walang sinuman sa bilog ng negosyo ng Orlando ang nakakaalam ng pinagmulan ni Victoria. Ang Houston ay isang first-tier na lungsod sa bansa, at sa katunayan, ito ay mas binuo kaysa sa Orlando. Ang mga tao doon ay naglagay ng higit na pagtuon sa negosyo at ekonomiya. Marami ring sikat na negosyo doon, pangalawa lamang sa New York. Patuloy ni Victoria, isinilang din ako sa isang mayamang pamilya. Ang status ng pamilya ko sa Houston ay katumbas ng status ng Camdens sa Orlando. Ang mga Camden ay isa na ngayong first-tier na pamilya sa lungsod, kaya malamang na ang pamilya ni Victoria ay kapantay ng mga Camden dahil sila ay may pantay na katayuan. Bukod dito, malamang na mahinhin lang si Victoria. Sa paraan ng paglalakad ni Victoria, paghitit ng manipis niyang sigarilyo, at pagsusuot ng tsinelas sa paa. Masasabi ni Jordan na galing siya sa isang mayamang pamilya kahit naglalakad lang siya. Tumingin si Jordan kay Victoria at patuloy na hinintay itong magsalita. Hinubad ni Victoria ang kanyang sigarilyo at sinabing, noong ako ay nasa junior year, naaksidente ang aking ama sa ibang bansa at namatay. Noong senior year ko sa high school, na-diagnose ang nanay ko na may sakit at iniwan din ako. Kalmado ang tono ni Victoria, at hindi siya pumatak ni isang luha, ni kahit isang bakas ng kalungkutan sa mukha niya. Gayunpaman, ramdam ni Jordan ang paghihirap sa loob niya. Ang tanong ay dahil pumanaw na ang mga magulang ni Victoria, mahigit 10 taon na ang nakalilipas, paano siya napunta sa kung nasaan siya ngayon? Malabo na nadama ni Jordan na pagkatapos na dumaan sa isang matinding pagbabago ang pamilya ni Victoria, malamang na may nangyaring hindi alam. Ang kwento dito ay dapat na lubhang trahedya at puno ng mga twist. Nang si Jordan ay handa nang magkaroon ng mood na dahan-dahang makinig sa kanyang pagsasalaysay ng mga pangyayari sa nakalipas na dekada o higit pa. Sa kanyang sorpresa, sinabi ni Victoria, noong ako ay 20 taong gulang, naging may bahay ako sa loob ng 3 taon. Ang kanyang mga salita ay walang alinlangan na isang napakalaking dagok kay Jordan. Ni hindi siya makapag-react sa oras. Naisip niya na kahit may kwento si Victoria, magra-rattle siya ng matagal bago ito tapusin sa revelation na yon. Iyon ay isang bagay na mahirap pag-usapan ng karamihan sa mga kababaihan. Gayunpaman, binanggit lang ito ni Victoria nang walang pag-aalinlangan. Sandaling natigilan si Jordan dahil nawalan siya ng masabi. Nangilid ang mga luha sa gilid ng mga mata ni Victoria, at patuloy siyang naninigarilyo. Noong taon, may sakit ang lola ko, at wala kaming sapat na pera para sa kanyang operasyon.
Ang aking nakababatang kapatid na babae ay binubuli ng kanyang mga kaklase sa paaralan habang ako ay may isang hooligan na manliligaw. Siya ang magdadrive papunta sa school na pinapasukan ko at araw-araw akong ginugulo na maging girlfriend niya. Minsan naisip kong kitilin ang sarili kong buhay dahil pakiramdam ko ay wala akong silbi. Pagkatapos ay isang lalaki ang sumulong at tinulungan akong lutasin ang lahat ng aking mga problema. Pumulot ng tabako si Jordan at tahimik na nakinig sa kanyang kwento. Ang lalaking iyon ay kaibigan ng aking ama na ang anak na babae ay kasing edad ko. Noong nabubuhay pa ang aking ama, lagi siyang pumupunta sa aming lugar para uminom. Noon pa man ay tinatrato ko siya bilang isang elder at naisip ko na tinulungan niya rin ako dahil naawa siya sa akin. Pero isang araw, hinawakan niya ang kamay ko noong nasa kotse niya kami at tinanong ako kung willing ba akong maging mistress niya. Noon ko lang na-realize na gusto niya ako. Matagal akong nag-alinlangan, ngunit sa huli ay pumayag ako. Siya ay napakayaman at isa sa pinakamayamang tao sa Houston noong panahong iyon. Nais kong hayaan ang aking natitirang mga kamag-anak na mabuhay sa buhay na dati nilang nabubuhay, at nais kong maging isang matagumpay na negosyante tulad ng aking mga magulang. Paglaon, huminto ako sa pag-aaral at sinundan ko siya araw-araw sa mga lugar sa buong bansa at sa mundo. Nakilala ko ang lahat ng uri ng mga negosyante at nagsimulang matuto kung paano magnegosyo. Nang marinig ito ni Jordan, sa wakas ay naunawaan niya kung paano mabibihag at makuha ni Victoria ang puso ng lahat ng mayamang lalaki sa Orlando. Siya ay nakikitungo sa mga mayayamang tycoon at magnates mula noong edad na 20. Natural na alam niya kung paano panatilihing nakabalot ang mga ito sa kanyang daliri. Nagpatuloy si Victoria sa kanyang kwento. Ako ang kanyang may bahay sa loob ng 3 taon, at iniwan ko siya noong ako ay naging 23 taong gulang upang pumunta sa Orlando ng mag-isa. Nagsimula ako sa ibaba bilang isang sekretarya, at ngayon, naging presidente na ako ng isang nakalistang kumpanya. Sa nakalipas na 7 taon, hindi ko na nakita ang lalaking iyon, ni hindi na ako muling umibig sa sinumang lalaki. Naniniwala ka ba sa akin? Napabuntong hininga si Jordan at ibinalik ang tabako sa kahon ng tabako nang bigla siyang nawalan ng ganang humihit ng tabako. Kinuha niya ang kahon ng lady cigarette ni Victoria sa coffee table at kumuha ng isa. Sabi niya, ako. Hindi kailangan ni Victoria na magsinungaling kay Jordan o magpanggap na inosente sa harap niya. Hindi siya katulad ni Hailey. Kung siya nga, hindi na niya kailangang sabihin kay Jordan na siya ay naging mistress ng iba noong una. Bilang karagdagan, mula pa noong nakalipas na panahon, may mga alinggaw na umiikot sa komunidad ng negosyo ng Orlando na si Victoria ang pinakamahirap na babae na manligaw sa lungsod, at walang sinuman ang talagang nanalo sa kanyang puso. Salamat, pasasalamat na sabi ni Victoria. Kita mo naman, hindi na ako perpektong babae, di ba? Malamang isa na akong madungis at hamak na babae sa iyong paningin. Dapat hinahamak mo na ako ngayon. Ako na ang makaramdam na hindi ka karapat-dapat sa iyo. Nalungkot si Victoria habang nagsasalita. Si Jordan ay tila nasasalungat. Napakabait ni Victoria sa kanya. Siguradong hindi niya ito hahamakin o hahamakin dahil lang sa bagay na ito. Tumayo si Jordan mula sa sopa, naglakad patungo kay Victoria, at sinabing, Victoria, hindi kita hinahamak. Napilitan ka sa mga sitwasyong kinalalagyan mo. Alam kong ambisyosong babae ka, pero nang pumanaw ang mga magulang mo, wala ka nang maaasahan. Sa lipunang ito, mahirap para sa isang babae na bumuo ng isang malaking karera. Marami ang labag sa kanilang moral at gagawin ang anumang kailangan para sa pera. Upang makamit ang magagandang karera, maraming lalaki ang tumalikod sa kanilang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo. Ang ilan ay gumagawa pa nga ng mga iligal na bagay sa lahat ng paraan. Paano kumikita ng bilyong dolyar ang isang babaeng walang pera na walang makapangyarihang background? Sobrang hirap talaga. Kumuha si Jordan ng isang piraso ng tissue at pinunasan ang isang patak ng luha sa kanyang mukha. Ayaw ni Jordan na balikan ang kanyang malungkot na nakaraan at nagtanong, Victoria, sumali ka sa lipunan sa edad na 20 at nakilala mo ang iba't ibang miyembro ng upper class circle. Sa nakalipas na dekada, dapat ay nakakita ka ng maraming namumukod-tanging at mahusay na mga kabataang lalaki. Mas bata ako sa iyo at halos wala akong naabot sa buhay. At best, may mayaman akong pamilya pero nakaraan na yon ngayon. Bakit mo ako gusto? Na-curious si Jordan. Ano nga ba ang gusto ni Victoria sa mga lalaki?
Kung si Jordan pa ang presidente ng Ace Corporation, maintindihan niya. Kung tutuusin, si Victoria ang kanyang nasasakupan noong mga panahong iyon, at karaniwan na sa mga nasasakupan ay may kaunting paghanga at pagpapahalaga sa kanilang mga amo. May mga babaeng gusto ang mga lalaki na kayang kontrolin sila. Gayunpaman, wala nang ayong pangalan si Jordan. Dahil kaya sa gwapo niyang kagwapuhan. Iyon ay magiging mas katawa-tawa. Para sa isang 30 taong gulang na babae, ang hitsura at hitsura ng isang lalaki ay malamang na halos balewala. Si Victoria ay talagang isang babae na may mga partikular na kinakailangan para sa hitsura ng kanyang kapareha, ngunit tiyak na hindi ito ang kanyang prioridad. Tumingin si Victoria kay Jordan, at ang lungkot sa kanyang mga mata ay tila nawala agad. Sa halip, ang kanyang tingin ay mainit at mapagmahal. Sa katunayan, naramdaman ko na ibang-iba ka sa unang pagkakataon na nakita kita. Naaalala mo pa ba? Bumalik sa piging ng kaarawan ng lola ni Hailey, ang lahat ng mga negosyante sa Orlando ay nanumpa na putulin ang lahat ng paraan ng kabuhayan para sa akin. Noong oras na yon, nadama ko na ikaw, isang batang chap, ay napakaawa, at naalala ko kung gaano ako kalungkot at nag-iisa 10 taon na ang nakalilipas. Nakangiting sabi ni Jordan, "So, that time, all the other guests boycotted me, and you were the only one who gave me chance." Ngumiti si Victoria at tumango. Nabalitaan ko na nagpadala si Herman Camden ng mga profesional na mandirigma para hanapin ka, ngunit lahat sila ay natalo mo. Noong panahong iyon, alam ko na hindi ka maaaring maging walang kabuluhan na sinasabi ng lahat na ikaw ay. At least, successful ka sa pakikipaglaban. Guilty na tanong ni Jordan, "You call that success?" Nag-aaway lang. Umiling si Victoria at sinabing, "Pagkatapos kong mag-20, espesyal akong nag-aral ng taekwondo. Ano man ang iyong gawin, alam kong maraming pagsisikap, pawis, at pagtitiyaga, na hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong tao, ay kailangan para sa tabumpay. Alam ko na dahil kaya mong talunin ang mga profesional na manlalaban, dapat ay nagsikap ka sa pagsasanay. Since kaya mong magtiyaga sa paggawa ng maayos. Tiyak na hindi ka walang kwenta kundi isang natatanging tao." Ibang liwanag ang tingin ni Jordan kay Victoria. Sa katunayan, si Jordan ay isang martial arts practitioner. Pagkatapos nito, nag-train siya kasama ng mga profesional na atleta at pumunta sa larangan ng digmaan para magsanay. Alam ng Diyos kung gaano karaming pawis at maging ng dugo ang ibinuhos niya bago pa niya taglay ang lakas na taglay niya ngayon. "Namiss mo ba ako dahil dito?" tanong ni Jordan. Ngumiti si Victoria at umiling. Sinabi ni Victoria, "Talagang hinahangaan kita sa unang pagkakataon nang makita kita sa opisina ng Pangulo." Noong oras na yon, lubos akong natigilan dahil nangako ako sa mga Camden na puputulin ko ang lahat ng paraan ng ikabubuhay para sa iyo sa hinaharap. Ang katotohanan na bigla kang naging presidente ng Ace Corporation ay nagpatunay na ang iyong mga kakayahan ay malamang na mas malaki kaysa sa sinumang kilala ko. Gayunpaman, ignorante kitang pinukaw. Ang lahat ng aking pagsisikap na mapunta sa tuktok sa nakalipas na 7 taon ay magiging walang kabuluhan kung gusto mong maghiganti laban sa akin. Gayunpaman, hindi ka naghiganti at sa halip ay pinayagan akong magpatuloy sa pagiging Deputy President ng Ace Corporation. Ang iyong ambisyon, kagandahang loob, at ugali ay mga katangiang hindi ko pa nakikita sa ibang mga lalaki. Mula noon, medyo nagustuhan na kita. Madaling mahipo ang mga babae, lalo na kapag nakatagpo sila ng mas malakas at mas makapangyarihang lalaki kaysa sa kanila. Panunukso ni Jordan, "Akala ko gusto mo na ako simula pa noong hinila ko ang tenga mo." Si Victoria ay labis na kahanga-hanga sa paiging ng kaarawan ni Diana noong isang araw at iginiit niya na ulitin ni Jordan ang kanyang mga salita. Sa oras na yon, kinuha ito ni Jordan na siya ay bingi at hinila ang kanyang tainga upang bumulong dito. Uminom ng maraming alak si Victoria, kaya naman namula ang mukha niya pero mas namula siya pagkarinig sa sinabi nito. 7 years na akong walang boyfriend. Pag-akyat mo, napahawak ka agad sa tenga ko at ang daming tao sa oras na yon. Pareho akong nahihiya at galit na galit. Kaya naman pumayag akong tulungan si Mrs. Camden Sr. na putulin ang lahat ng paraan ng ikabubuhay para sa iyo sa hinaharap. Nakatenterhook ako sa nakalipas na 7 taon sa Orlando, at hinding-hindi ako basta-basta makakasakit ng sinuman. Napangiti si Jordan nang maalala ang pangyayari noong araw na yon. Hinila niya lang ang tenga niya dahil sa tingin niya ay maganda siya. At pagkatapos, gustong marinig ni Jordan na magpatuloy si Victoria sa kanyang paliwanag.
Inamin ni Victoria, nagustuhan kita, more or less, dahil sa misteryo ng pamilya mo, at gusto kong maging girlfriend mo para makita ko mismo kung gaano kalakas ang pamilya mo. Ngunit pagkatapos mong pakinggan ang pagtugtog at pag-awit ng kantang iyon sa konsyerto, lubos akong nabighani sa'yo. Medyo nagulat si Jordan. Ibig mong sabihin noong kumanta ako ng 1,000 Reasons to be Sad. Noong panahong iyon, kinanta ni Jordan ang kantang iyon para kay Hailey, at para siyang superstar nang tumutugtog siya ng piano sa entablado. Maraming babae ang sumisigaw sa tuwa. Maging si Hailey ay hindi napigilang umiwas kay Tyler, na nag-propose sa kanya, at lalo na hinabol si Jordan para sabihan siya ng mga sweet nothings. Sa wakas ay naunawaan ni Jordan kung ano ang nagustuhan ng mga Camden sa kanya. Hindi lang ang kanyang hitsura, talento, at background ng pamilya, kundi pati na rin ang kanyang debosyon kay Hailey. Ang kanyang debosyon ay naantig kay Victoria at ipinadama sa kanya na siya ay isang emosyonal na tao na sineseryoso ang kanyang relasyon. Bukod dito, binigyan pa ni Jordan si Victoria ng $1,000 na pitaka at ginawa siyang presidente ng Ace Corporation na tinutupad ang hiling niya sa loob ng maraming taon. Ano ang dahilan kung bakit hindi nagustuhan ni Victoria si Jordan? Sa mga oras na ito, hindi na nag-alinlangan si Jordan kung totoo ba o hindi ang nararamdaman ni Victoria para sa kanya. Iba siya kay Elle. Hindi niya sinasadyang lapitan si Jordan dahil hinala niya na nagpapanggap si Jordan na tiwalag sa kanyang pamilya. Nagustuhan niya si Jordan kung sino siya at wala itong kinalaman sa kung siya ba ang supling ng pamilya Steele. Bahagyang ibinaba ni Victoria ang kanyang ulo at sinabing, alam ko, hindi ako kasing ganda ni Hailey, hindi rin ako kasing bata niya. Alalahanin mo na mas matanda ako sa iyo at 3 taon na akong may bahay ng iba. I'm sorry, I shouldn't take it on myself to confess my love to you, and I'm sorry kung nainis ka. Inom tayo at kunin mo na lang na wala akong sinabi kanina, okay? Dinampot ni Victoria ang baso at bubuhusan na sana si Jordan ng red wine. Gayunpaman, hinawakan ni Jordan ang pulso ni Victoria at hinila siya patungo sa kanyang sarili. 1 pulgada na lang ang pagitan ng mga mukha nila. Sinabi ni Jordan, Victoria, gusto kong ipaalam sa iyo na wala akong pakialam na mas matanda ka, at hindi rin ako naabala sa iyong nakaraan. At saka, ikaw ay 1,000 beses at kahit 10,000 beses na mas mahusay kaysa kay Hailey. Siya Gustong sabihin ni Jordan na si Hailey ang naiinis sa kanya at natouch siya kay Victoria na ikinagaan ng loob niya. Gayunpaman, hindi binigyan ni Victoria ng pagkakataong iyon si Jordan dahil simpleng halik nito sa labi nito. Ang dalawa ay nakainom ng maraming alak. Pagkatapos uminom ng white wine, uminom sila ng red wine, at ngayon, pareho silang puno ng pagmamahal sa isa't isa. Ang posibilidad ng isang magandang pares ng mga singleton na may mga damdamin para sa isa't isa ay hindi na uwi sa pagiging intimate sa ganoong mga pangyayari ay malamang nakapareho ng sa pagpanalo sa lottery. Pagsapit ng 2:00 gabi, nakatayo si Jordan sa harap ng bintana ng kwarto ni Victoria upang pagmasdan ang tanawin sa gabi. Suot ni Victoria ang sando ni Jordan at niyakap siya mula sa likod. Idiniin ni Victoria ang kanyang maselang mukha sa katawan ni Jordan at malumanay na sinabi, 7 taon na ang nakalipas. Simula nung iwan ko yung lalaking yon, hindi na ako na in love ulit. Akala ko hindi na ako magmamahal muli tulad ng ginagawa ng mga ordinaryong tao hanggang sa nakilala kita. Salamat, Jordan. Lumingon si Jordan at tinignan ang side profile ni Victoria. Siya na ngayon ang kanyang babae at siya ay nahulog sa kanya. Si Victoria ay talagang isang pambihirang hiyas. Ang katotohanang mas matanda siya kay Hailey ay hindi isang pagkukulang. Ang kanyang kapanahunan ay kung ano ang ginawa sa kanya kaakit-akit. Si Victoria ang pinakakatugmang babae para kay Jordan. Maging ito sa mga tuntunin ng personalidad, aura, o mga halaga. Siya ang pinakamagandang pagpipilian para sa kanya. Napagpasyahan na ni Jordan na mahalin si Victoria ng husto sa hinaharap, ngunit nagpasya siyang itago ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan mula sa kanya pansamantala. Marahil magiging unfair iyon kay Victoria. Gayunpaman, ayaw niyang masaktan muli tulad ng ginawa niya sa kasal nila ni Hailey. 6:00 ng umaga ay tumunog ang cellphone ni Victoria na nagpagising sa kanila habang mahimbing na natutulog. Idinilat ni Jordan ang kanyang mga mata sa sobrang hirap. Halos 5 na sila natulog at wala pang 1 oras mula noon kaya halos wala na silang tulog. Dahan-dahang iminulat ni Victoria ang kanyang mga mata.
Nang makita niyang ginising na ng ringtone niya si Jordan, dali-dali niyang kinuha ang phone niya para i-decline ang tawag. Sorry, Jordan, hindi ko ugali na naka-silent mode ang phone ko. Naistorbo siguro kita, di ba? Humingi ng tawad si Victoria kay Jordan. Nakangiting tumingin kay Victoria na walang mukha, ngunit maganda pa rin at mukhang kabataan. Ako ang iyong lalaki ngayon. Bakit ang galang mo pa rin sa akin? Sa isang masayang ngiti, nagtanong si Victoria, pwede ba kitang tawaging darling? Umiling si Jordan at sinabing, naman. Marahan namang sinuntok ni Victoria si Jordan. Walang sinuman ang mag-aakala na ang isang maganda at dominanteng presidente na tulad ni Victoria ay magiging isang mahinhin at maamo na babae sa harap ni Jordan. Kahit nahihiya siya, bumulong si Victoria, darling. Ngumisi si Jordan at nagtanong, sino ang tumawag sa'yo? Sumagot si Victoria, Vincent Holmes. Si Vincent ay ang senior executive ng Ace Corporation at kilala rin siya ni Jordan. Siya na ngayon ang deputy president ng Ace Corporation. Bahagyang nag-alala si Jordan. Alam niyang hindi kailanman magkukusa si Vincent na tawagan ang sinuman maliban kung ito ay isang kagyat na bagay. Victoria, I guess may nangyari sa office simula nung tinawag ka ni Vincent ng ganun kaga. Bilisan mo tawagan mo siya.